Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga lugar sa ating planeta na kahit pa mayroong nakamamanghang itsura ay mainam na iwasan at hindi mo naising puntahan dahil sa ang lahat ng bumibisita rito ay nalalagay sa disgrasya? Kaya mula sa maliit na kahong gawa sa salamin sa tuktok ng isang bundok hanggang sa islang illegal na bisitahin dahil sa pinamumunuan ito ng mga sawa ay pag-usapan natin ang 10 pinakamapanganib na lugar sa ating planeta. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Aiguille du Midi. Ang bundok ng Aiguille du Midi na nasa bansang France ay ang isa sa tinaguriang pinakamataas na bundok sa Europa, kung saan halos umaabot na ang taas nito sa 4,000 metro na hindi may tatangging magiging dahilan para mapagod ang mga taong mag-akyat baba rito. Nakalaunan ay magiging dahilan para hindi ito bisitahin ng tao, kung kaya't may naisip na gawin ng gobyernong namamalagi rito isang paraan para maakit ang publiko. At ito ay ang naging dahilan sa pagkabuo ng tinatawag nilang Step into the Void, na mapapansing isang maliit na silid na gawa sa purong salamin, kung kaya't makikita na papasok rito ang lahat ng pwedeng makita sa tuktok ng bundok. Isa-isa lamang ang pinapayagan ng mga tauhan ng lugar na pumasok sa glass room para masiguradong hindi ito masisira, dulot na kahit pa sinigurado nilang matibay ang salamin na ginamit nila sa pagkakabuo nito, ay mas mabuti pa rin na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para masiguradong makakaiwas sila sa kahit na anong aksidente at peligro. Number 9, Mount Everest. Ang Mount Everest ay ang tinaguriang pinakamataas na bundok sa ating planeta. Dulot na sa tangkad nito na halos 9,000 metro, ay makikita na lamang na lagpas 2 beses itong mas mataas kumpara sa bundok ng Aiguille du Midi na pinag-uusapan natin kanina, na sinasabing naging dahilan para naisin ng napakaraming mga tao ang akyatin ang tuktok ng bundok na ito, na nagsisilbing pinakamalaking goal na raw nila sa kanilang buhay. Pero sa buong kasaysayan ng lugar niya ito ay nasa humigit kumulang 4,000 tao pa lamang ang matagumpay na narating ang tuktok nito, na nagpapakita lamang kung gaano kahirap ang pag-akyat rito. Ang pag-akyat sa Mount Everest ay kabilang sa isa sa pinakamahirap na pwedeng gawin ng kahit na sino. Dulot na habang umaakyat ka rito ay mararamdaman mo na mas lalong lumalamig ang iyong paligid, na siyang naging dahilan para hindi na raw mabilang pa ang mga dami ng mga namatay sa lugar niya ito, na posibleng nakalibing lamang daw sa niebe na bumabalot sa bundok. Kung kaya't hindi na raw dapat magulat pa ang mga susubok na umakyat sa Mount Everest kung may makasalubong silang nanigas na bangkay na ng mga dating sumubok na umakyat dito, na dahil sa tuluyang nanigas at nagyelo na ng tuluyan sa paanan ng bundok ay posibleng hindi na raw maalis pa sa lugar para mabigyan ng mas maayos na libingan. Number 8, Danakil Desert. Dumako naman tayo sa bansang Ethiopia sa Africa, kung saan natin matatagpuan ang Danakil Desert, na sa unang kita mo pa lamang ay siguradong agad mo nang makikita ang kanyang kaibahan, na ayon sa mga eksperto ay dahil raw sa mga bagay na matatagpuan sa lugar nito. Dulot na sa desyertong ito mo makikita ang napakaraming mga salt at lava lakes, volcano at mga acidic springs na nagbibigay sa Danakil Desert ng kanyang makulay na itsura, na para bang hindi na siya nagmula pa sa ating planeta. Ang mga acidic spring na matatagpuan sa lugar na ito ay naglalabas rin daw ng mga nakalalasong gas, na sinasabing rason kung bakit itinuturing ang desyerto na pinakamainit na lugar sa ating mundo. Number 7, El Caminito del Rey. Sa probinsya ng Malaga sa bansang Espanya ay matatagpuan natin ang isang lugar na kahit pa mayroong nakamamanghang itsura ay paniguradong hindi mo gugustuhin mapuntahan at mabisita. At ito ay ang tinatawag na El Caminito del Rey, na sigurado akong sa unang tingin mo ay mahihirapan kang maintindihan kung bakit bukas sa publiko at dinudumog ng mga tao. Ito ay dahil sa ang El Caminito del Rey ay ang masikip at manipis na daanang gawa sa kahoy, na makikita sa pagitan ng 2 lambak na hindi may tatangging magdudulot ng kaba sa kahit na sinong susubok na dumaan rito. Dulot nakakalain mong agad itong masisira at bibigay kung sakaling tapakan ito. Ngunit dapat mo raw malaman na sa tagal-tagal na ng tulay na El Caminito del Rey sa lugar ay 2 pa lamang ang nabalitang kaso patungkol sa pagkamatay dahil rito, kung saan ang 2 ito ay naganap pa noong ginagawa pa lamang ang daanan.
Nagpapakita lamang na mula nang matapos itong gawin hanggang sa kasalukuyan ay wala pa itong nailalagay sa peligro na parehong naging dahilan para mapahinga ng maluwag at labis na magulat ang mga tao. Number 6. Troll Tunga. Dumako naman tayo sa bansang Norway kung saan natin matatagpuan ang kakaibang talampas na ito sa gilid ng isang bundok na kilala sa tawag na Troll Tunga na nangangahulugang Troll Stang. Dulot na tila ba isa raw itong dila ng halimaw na nakausli sa gilid ng kabundukan. Na maniwala ka man o sa hindi ay talaga namang naging perpekto at paboritong tourist attraction para sa mga turistang bumibisita rito. Dulot na maliban sa kanilang pagkamangha matapos makita ang kakaibang hugis ng bato na ito, ay perpekto daw ito bilang isang platform para kumuha ng retrato ang mga tao. Kung saan masisigura daw nito na ang bawat larawan na kukuhanin ng mga taong tutuntong sa kanya ay masasama rin ang kagandahan ng kanilang kapaligiran, na hindi nakataka-taka pang isipin na siyang naging dahilan para dumugin ito ng milyon-milyong katao taon-taon. Number 5. Yucatan Cenotes. Ang Yucatan Cenotes na matatagpuan sa Yucatan Peninsula sa bansang Mexico ay kabilang sa itinuturing na natitirang yaman mula sa sinaunang sibilisasyon ng mga Mayan, kung saan ang sagradong lugar na ito na isang napakagandang kuweba na hindi may tatangging gugustuhin bisitahin ng kahit na sino ay ginamit raw noon ng mga Mayan para magpadala ng alay sa kanilang pinaniniwalaang Diyos, na nagpapakita lamang kung gaano ito kahalaga para sa kanilang kultura. Sa kasamang palad ay hindi na ginagamit bilang lugar para mag-alay sa mga Diyos ang Yucatan Cenotes. Nakakasalukuyang nilalangoyan na lamang ng mga turistang bumibisita rito, na maniwala ka man o sa hindi ay labis raw na binabalaan at pinag-iingat ng mga namamahala sa lugar na ito. Dulot na maraming mga pagkakataon na raw ang naganap kung saan ang mga turistang sumisisid dito ay nahihirapan ng makalis sa tubig na kanilang pinaglulusungan, kung saan inaakala raw ng iba na maaaring itunuring silang alay ng mga Diyos na sinasamba ng sinaunang Mayan, na talaga namang nagpatayo ng balahibo ng maraming mga tao at naging dahilan para iwasan nila ang paglangoy sa magandang tubig ng kuwebang ito. Number 4. Mount Huashan. Hindi na talaga natin may tatanggipan na sadyang maraming mga tao ang tila ba humahanap at humahabol na mismo kay kamatayan, na sigurado akong maiintindihan mo kung makikita mo ang lugar na ito sa bansang China, at ito ay ang Mount Huashan, na kahit pa isa sa pinakamataas at tinituring na sagradong bundok sa bansa, ay isa rin ito sa pinakamahirap bisitahin at akyatin ng kahit na sinong turista. Dulot ng daanan at hagdan na gagamitin mo para maakyat ang bundok na ito ay isang manipis at masikip na kawayan lamang na nakakabit sa gilid ng kabundukan, na nagsisilbing paakyat at pababang hagdan na rin ang kahit na sinong susubok na bumisita rito, kung kaya't magdasal na lamang daw ang mga tao na wala silang makasalubong na bumababa habang paakyat sila ng bundok. Dulot na kakailanganin nilang lampasan ang isa't isa habang nakatapak sa manipis na kawayan na posible pang bumigay at masira. Dahil sa mapanganib na paraan ng pag-akyat baba sa bundok na ito, ay sinasabing humigit kumulang 100 tao na raw ang namatay rito. Nagpapatunay lamang kung bakit kabilang ito sa listahan ng pinakamapanganib na lugar sa mundo. Number 3. Kalalau Trail. Kung mapanganib na daanan lamang ang ating pag-uusapan ay sigurado ako nakakaunti lamang ang kayang tumalo sa daanang ito sa isla ng Kauai sa Hawaii ng bansang Amerika, na kung tawagin ay Kalalau Trail. Dulot na para tahakin ang kahabaan nito ay kakailanganin mong dumaan sa mga patagilid, matarik at hindi pantay na mga daanan, kung saan may mga pagkakataon pa nga rito na kakailanganin mong kumapit sa mga bato at lupa sa iyong gilid para lamang masiguradong hindi mauulog sa tubig sa ilalim. Kahit na ganito kadelikado ang pagdaan sa daanang ito, ay maraming mga tao pa rin ang bumibisita sa isla para lamang makita ang napakagandang tanawin na sa lugar na ito lamang matatagpuan. Nagpapakita lamang kung ano ang kayang gawin ng mga tao para lamang makita ang lahat ng kayang ipakita sa atin ng mundo. Number 2. New Smyrna Beach. Huwag muna tayong umalis sa bansang Amerika. Dulot na sa bansang ito rin matatagpuan ang syudad ng New Smyrna Beach, na nasa Florida naman, kung saan kasalukuyan itong itinuturing na pinakamapanganib na dagat sa bansa. Sa kadila ng araw-araw ka raw makakakita ng mga pating na lumalangoy sa katubigan nito.
na hindi may tatangging posibleng maglagay sa peligro sa mga taong lalangoy rito. Dagdag pa raw sa disgrasya na maaaring maidulot ng madalas na paglangoy ng mga pating sa lugar, ay halos buwan-buwan din daw kung tamaan ng bagyo ang dalampasigan ng New Smyrna Beach. At dahil sa ang lugar na ito ay sadyang binibisita ng mga turista dahil sa napakaganda at nakakaakit nitong itsura, ay naging dahilan nito para marami rin ang malagay sa peligro sa tuwing umuulan at binabagyo ang lugar na ito. Number 1, Snake Island. Ang huling lugar sa ating listahan ay ang isang isla na matatagpuan sa bansang Brazil, na kung tawagin ay Ilha de Queimada Grande o Snake Island. Mula sa pangalan nito ay makikita mo na lamang kung bakit hindi pinahihintulutang bisitahin at puntahan ng mga tao. Ayon sa pangalan ng islang ito ay hindi nakakagulat pang isipin na tanging mga ahas lamang ang naninirahan dito. At dahil sa ang karamihan sa mga ito ay yung may malakas na kamandag pa, ay napilitang gawing ilegal na lamang ng mga otoridad ang pagbisita rito ng kahit na sino maliban sa mga eksperto, upang masiguro na walang tao ang matutuklaw at malalagay sa peligro. Ang isa sa mga ahas na matatagpuan sa Snake Island ay ang Golden Lanced Viper, na sinasabing may sala sa 70% ng mga pagkamatay mula sa pagkatuklaw ng ahas sa buong bansa. Nagpapakita lamang kung gaano tayo dapat magpasalamat na walang kahit na anong koneksyon ng isla na ito sa iba pang mga karatig na isla. Dulot na kung sakaling makarating ang mga ahas na ito sa mga lugar na pinamamahayan ng mga tao, ay paniguradong libo hanggang milyong-milyong mga tao ang posibleng malagay sa peligro. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Sa ating daigdig ay mayroong napakaraming mga kakaiba at nabubukod tanging mga lugar na may kani-kanilang angking katangian at description, na dapat lamang alamin munang maigi ng kahit na sinong susubok na bumisita sa kanila, para masiguro na ang pupuntahan nilang lugar ay hindi maglalagay sa kanila sa kahit na anong disgrasya. Kaya para sa iyo, alin sa mga lugar nito sa ating planeta ang sa tingin mong kaya mo pa ring bisitahin? I-comment mo naman yun sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.